Good day everyone. Papaliwanag namin ang parts and function ng motherboard. Una, itong 24 pin. Dito nanggagaling yung power mula sa power supply papuntang motherboard, at yung 4 pin naman mula sa power supply papunta sa power sa CPU. Next is yung RAM slot. Dito nilalagay yung RAM or yung random access memory na ginagamit natin para sa pansamantalang pag-i-store ng mga data habang ginagamit natin ng computer. Mas mataas na RAM, mas maraming task ang kayang patakboy na computer ng sabay-sabay. Next is itong CPU socket. Dito nilalagay yung ating CPU or ang Central Processing Unit. Ito, ang CPU ay siya yung pinakautak ng motherboard. Siya yung nagpa-process ng mga nagpapatakbo ng program ng ating computer. So dito makikita natin yung front panel. Dito natin ikakabit yung mga power switch, reset switch, at saka yung mga LED ilaw para sa power. Tapos dito naman makikita natin yung SATA port. Dito natin kinakabit yung mga SSD, HDD, o kung tawagin hard drive at solid state drive. Dito naman ang mga USB pin para maging USB port sa ating chassis. At ito naman ng system fan para kung gusto natin magkabit ng external fan. Tapos dito naman audio front panel. Dito matatagpuan ng I/O ports. Dito matatagpuan ng mga input-output ports sa likod ng motherboard tulad ng USB, Ethernet, audio jacks at display port, katulad ng HDMI, DisplayPort, and VGA. Ito naman ang PCIe o Peripheral Component Interconnect Express slot. Ginagamit ito para sa mga expansion card tulad ng graphics card, GPU, sound card, network cards at iba pang karagdagang hardware. Dito nakalagay ang CMOS battery. Ito ang nagbibigay ng power sa motherboard para mapanatili ang oras ng mga system settings kapag naka-turn off ang computer. Ito nakalagay ang CMOS battery. Hindi lang namin siya mapakita dahil natanggal na namin siya sa motherboard.